Hello guys, good day everyone. This is Marie. And today po pala gusto ko lang pong i-share po sa inyo yung mga kaalaman ko about po sana sa mga travel requirements or yung mga reasons po ng offloading ng immigration sa atin sa Pilipinas. Kung magto-tourist pala kayo, ito po yung mga kailangan nyo pong dalhin. Yung mga basic travel requirements po, number one is yung passport po natin. Wala po siyang punit or wala po siyang UP. Kailangan valid po ito more than 6 months po doon sa travel departure po natin. And then, pangalawa, yung confirm round trip ticket. Kailangan po natin ng round trip ticket. Kahit sabihin natin na hindi pa kayo sure po doon sa kailan kayo babalik, kailangan po talaga ng round trip natin na ticket. Hindi pwede one way lang po siya. Kasi temporary visit lang tayo or tourist lang po yung trip natin. And then, syempre, i-check nyo din po yung bansa na pupuntahan nyo. Example, Japan, kailangan ng visa. Example, papunta ng Thailand, no, need yung visa. Kaya i-check nyo po ng maigi para hindi po kayo magka-problema doon sa pag-check-in po ninyo sa araw ng flight. And then, kailangan po natin ng travel itinerary, yung tour plan natin. Syempre alamin natin kung ano po yung mga lugar-lugar kung saan tayo magpunta doon sa mga mga country na pupuntahan natin. Example, yung Japan, punta ng Disneyland, ganyan. Mas okay isulat niyo na po lahat ng mga gusto niyong planong puntahan para organize po siya, para in case na maghanap niyo ng immigration, maghanap yung immigration ng tour plan niyo or yung travel itinerary, meron po kayong mai-present. And then, yung hotel bookings or accommodation address, yes po, required po talaga ito. Especially sa mga magtuturist po kasi, syempre, kailangan nyo din pong ilagay sa i-travel ninyo kung saang address po kayo tutuloy. Kailangan po itong confirm, hindi pa pwede dami na hotel booking. Pati sa ticket, bawal po yung dami po ha. And then, sa travel insurance naman, yes po, hindi naman siya required pero mas okay po na meron din po kayo. Recommended ko siya kasi in case na may mangyari sa inyo nang di natin inaasahan, at least covered po kayo. Optional lang po ito ha, hindi po ito necessary talaga pero mas okay meron ganun. And then yung financial proof, kailangan po natin ng bank statement or certificate po. Kailangan siya last 3 to 6 months as a proof lang po na capable po tayo mag-travel. Kung meron po kayong bank statement tapos bigla nyo na lang kung lalagyan ng malaking amount yan tapos unemployed po kayo, walang business ganyan, medyo mahirap po yan kasi baka red flag din yan sa kanila. Kasi maki-question yan bakit nagkaroon ng malaking pera tapos wala ka namang work. Pero kung in case na may naibenta ka na bahay ninyo or mga ari-arian, ayun, dalhin mo lang yung evidence na na nagbenta po kayo para po yun yung magiging source of fund nyo bakit kayo nakapag-travel. Ayan, kasi hindi po pwede magic na lang na magkaroon ng pera yung bank nyo. Hindi porket marami kayong pera sa bank, okay agad yun sa immigration, hindi po ganun. Kailangan po, meron pong history yung pera na din na yun, kung paano po siya nagkaroon doon sa bank ninyo. And then, yung cash on hand, yes po, pwede din naman. Pwede po ninyong gamitin yan, tapos ipa-exchange nyo na lang doon sa country kung saan kayo pupunta. Pero, i-double check nyo din po ng maigi kung yung country na yun po is tumatanggap po ng peso to their currency po, kasi hindi po lahat ng bansa is tinatanggap yung peso po natin kaya check nyo na lang po, or sa Pilipinas pa lang magpa-exchange na po kayo ng ganong amount, tapos yun na yung dadalhin nyo po sa araw ng flight nyo. And then yung proof of income natin, yung COE po, ganyan, or yung payslips, and then yung business permit, or yung kung nag-aaral kayo, yung school ID, ayan, mas okay magdala din po kayo noon. Yung sa COE naman, kailangan po yun kung sa COE naman, kailangan po yun kung employed po kayo kasi syempre po, doon din po titingnan yung fund po ninyo, kung capable ba kayo mag-travel, and then kung ilang years na kayo sa company nyo din, I'm sure i-check din yan ng immigration, itatanong po yan sa inyo. And then yung kailangan kasi is yung proof of strong ties in the Philippines is kailangan talaga gusto nilang i-sure talaga sa inyo na babalik po kayo ng Pilipinas. Kaya dala po kayo ng employment ID, and then kung hindi kayo pumasok, hindi na kayo papasok kasi yun nga, magta-travel kayo, manghihingi po kayo ng approved na leave form sa mga employer po ninyo, ganon, or sa company kung saan kayo nag-work. And then for self-employed, yung DTI ninyo, business permit, or yung mga tax po ninyo, mas okay i-print nyo na, tapos dalhin nyo po yun sa araw po ng flight ninyo kasi baka hingian po kayo ng immigration po. And then, kung meron po kung family kayo na magta-travel, dalhin niyo po yung marriage certificate, at saka kung may mga anak po kayo, dalhin niyo po yung birth po nila as a proof na kayo po yung nanay or tatay nila. And then, sa'yo din po, mas better magdala ka din ng birth certificate niyo. Mas recommended ko if original copy po siya, yung dadalhin niyo. And then, for sponsored po, marami pong ganito na sponsored po sila ng someone nila or somebody na nag-sponsored sa kanila. Kailangan po nila ng invitation letter with full name, address, and contact number po. And then, hingiin nyo din po sa kanila yung passport nila and residence card if meron po sila. Kasi po yun, required din po yun sa immigration. Doon po nila i-check din kung
kung match ba yung ID at saka yung sa invitation letter po. And then yung proof of relationship po, yung mga pictures po ninyo, yung chat ninyo, or yung po kung family kayo, yung mga birth certificate po na patunay po na talagang relative po kayo po. Example, yung birth niya, birth mo, ganyan, ipagtugma, ganyan. Para makita lang yung flow, paano kayo nagka-relative. And then for po siya, sponsored din is kailangan ng affidavit of support and guarantee, notarized and authenticated po from Philippine Embassy po ito. Kung saan po nakatira yung sponsor ninyo is doon po niya kukunin po yung AOS po, affidavit of support. Doon niya po kukunin sa embassy na yon, yung Philippine Embassy. Kung isa po sa Japan, sa Tokyo, Osaka or Nagoya, pwede niya po kukunin yun, yung affidavit of support kasi nga isa to talaga sa pinaka-required po pag visiting friends or distant relative or yung magpinsan, ganun. Pero pag nanay tatay, no need na po or kapatid nito, yung affidavit of support. And then for supporting travel documents naman is, mas okay meron kayo nung hawak nyo na old passport. Kung meron po kayong mga travel history na, dalhin nyo po siya. And then kung meron po kayong mga previous po na travels po, meron kayong mga visas or yung mga stamps niyo, yung old tickets niyo, pwede nyo din po siyang dalhin po as a support documents na talagang frequent travelers na po kayo, na talagang bumabalik po kayo sa Pilipinas on time doon sa mga nakasaad na schedule po ninyo doon sa last flight ninyo, ganun. And then ito nga sa immigration naman, yung tips ko lang po, pag na-interview po kayo, be honest lang and stay calm, know your travel and purpose and your itinerary po. Kailangan alamin niyo po siya, kung saan po kayo na pupunta na bansa, aralin niyo din po, ganyan, para din po aware po kayo pag tinanong kayo ng immigration. Then avoid niyo na lang din po na memorize lang. Kailangan isa puso niyo at saka ilagay niyo din sa isip niyo na talagang talaga kayo for tourist talaga. Parang confident kayo as a tourist po, kasi baka isipin nila na mag-overseas kayo or ganyan. Syempre maraming ganun, di ba, yung mga nagpo-cross country. Syempre, alam na ng immigration yan kaya talagang kailangan po consistent po yung sagot natin, ganun. And then, show confidence lang po. Pero, bawal po overreact masyado po. Dapat, confidence tayo sa sagot natin. And then, bring printed copies po, all of documents. Lagay nyo siya sa one folder lang, tapos bigyan nyo sa immigration para kung ano yung mga gusto nilang kalkalin doon or gusto nilang makita, ando na siya agad, di ba? Para po magiging smooth po yung flight. I think hindi naman lahat talaga is ito yung hinahanap, pero ito lang yung mga mostly po talaga na dadalhin talaga natin as a tourist po. Ito yung mga required na na pagdadaanan po ng isang tourist, especially pag first timer po na lalabas ng bansa. Medyo nakakakaba talaga yon, pero lang, basta be honest lang po, and then pray mo na lang na sana magiging smooth yung flight nyo. Basta ako po ito si Marie. Have a safe flight and God bless everyone. Bye!